Well, kaninang umaga, nakatanggap tayo ng report na similar kahapon na oil sheen and oil slick pa lang yung nakikita doon sa area. At ang ginawa po natin, kahit na konti lang yung nakitang oil, naglagay tayo ng dispersant at pinuleka po natin yung mga emulsified oil. Abala ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at mga salvaging company na ito sa pagkarga ng mga oil spill boom, depressant at iba pang gamit para sa isinasagawang oil spill response sa lugar ng pinaglubugan ng MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Ngayong araw patuloy na minomonitor ng PCG ang oil sheen at oil slick na lumalabas mula sa lumubog na barko. Ayon sa PCG, ang langis na lumalabas ay galing pa rin sa ginagamit ng barko sa operasyon. Pero habang tumatagal, unti-unti nang nauubos ang oras at may banta sa posibleng pagtagas ng kargang langis. Ang ibig sabihin lang nun, wala pang tumatagas from the tank itself. So we're racing against time na ma-siphon natin yung langis para ma-avoid natin yung environmental catastrophe. Naka-standby na rin sa ground zero ang ilan sa mga barko ng PCG at mga salvaging company na inupahan ng may-ari ng barko. Ngayong araw nakipagpulong sa PCG ang salvaging company upang ilatag ang kanilang plano sa pagtanggal sa laman ng langis ng barko. Sa pagtaya ng Environmental Protection Unit ng PCG, kapag sinimulan na ang siphoning, kaya itong matapos sa loob ng 7 araw. Kapag tumagas ang langis, posibleng umabot ito sa Parañaque, Manila, Navotas, Bulacan at Pampanga. Ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Limay nangangamba na baka maapektuhan ang kabuhayan ng kanilang mga kababayan. 70% of our livelihood is sa yamang dagat po, kaya malaki po yung pangamba namin at siyempre po hindi lang po sa amin, pati na po yung mga karatig na bayan na pwedeng maapektuhan po nito at pati na rin po yung kalakihan po ng karagatan. Siyempre makakasira po sa mga marine life natin. Kahapon, ipinagbawal na ang pangingisda sa Barangay Lamao at Barangay Alangan na pinakamalapit na lugar kung saan lumubog ang motor tanker. Pero ang ibang mangingisda ay patuloy lang sa pangingisda. Hindi naman daw kasi sila hinihigpitan pa ng pamahalaan. Nagbawal naman po sila, dapat nanghuli sila, dahil naman po ng isda, maaga pa. Si Mang Noli, hindi naman alam na mayroong fishing ban. Hindi ko alam na bawal eh. Wala pa naman abiso eh. Kung may abiso sila, dati nung nagpa-abiso maaga, dapat hindi kami nangawil eh. Wala naman silang sinabi na bawal mangawil eh. Susunod daw sila kung talagang ipatutupad na ang mahigpit na fishing ban sa kanilang lugar. Pero ang problema nila kung saan sila kukuha ng pang-araw-araw na gastusin. Ayon kay Vice Mayor David, hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanila ang may-ari ng lumubog na motor tanker. Pero ayon sa tagapagsalita ng Port Abaga Ship Management, ang may-ari ng lumubog na motor tanker, kasalukuyan na ang kanilang isinasagawang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaang apektado. Ginagawa naman po namin ang lahat para po matulungan ang mga kailangan tulungan po. So right now po, actually kahapon po nagpadala na po ako ng team po para din po kausapin ang mga local government units po para malaman din po kung ano yung mga kailangan namin i-address sa local government. Samantala, sa investigasyon ng PCG, na-secure ng mga crew ng barko ang mga hatch ng mga tangke bago sila nag-abandon ship. Lumitaw sa investigasyon na walang nakataas na public storm signal sa dadaanan ng barko nang mangyari ang insidente. Papunta sana ang barko sa Iloilo pero dahil sa malakas ang alon sa parte ng Nasugbu, Batangas, nagdesisyon silang bumalik pero nasiraan ang barko. Tumawag sila ng saklolo at hinatak naman sila pabalik. Subalit naputol yung kanilang linya, nawalan na sila ng kontrol sa barko at tuluyang tumagilid at lumubog. Naihatid na sa kani-kanyang pamilya ang 16 na crew na nakaligtas, maging ang 11 na nasawi sa insidente. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang posibleng may pananagutan sa paglubog ng motor tanker. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.